Are you ready? Zechariah chapter 4, verse 6 to 10. So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. What are you, mighty mountain? Before Zerubbabel, you will become level ground. Then he will bring out the capstone to shout of God's bless it. God bless it. Then the word of the Lord came to me. The hand of Zerubbabel had laid the foundation of this temple. His hand will also complete it. Then we will know that the Lord Almighty God has sent me to you. Who dares despise the day of the small things? Since the 7 eyes of the Lord that range throughout the earth will rejoice when they see the chosen capstone in the hand of Zerubbabel. Blessed be the reading of His scripture. You may be seated. Takot ako na ngayong umaga dahil ito yung huling araw na everyone received it. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo po ako na madala ko din ito sa aming iglesia. Actually, this is not the message of the portion of this message. Hello, naku, kamusta? Kamusta ka na? Shit. Kala ko umiiyak ka eh. Hallelujah. Kala ko umiiyak eh. Kaya nga, pagpasok biglang malungkot na malungkot. Hallelujah. Hallelujah. So ngayong umaga, this is not all about any one of us. This is for our God. Kanina nga habang inaawit yung word na yun, sabi ko, wow, ayoko na umalis doon. Sabi ko sana kay Jake, ulitin yun. The moment that I needed you, every moment of my life, yan po ang dapat po nating maringgan sa Panginoon. Lalo na po itong panahon natin. This is tricky. Ang dami-dami pong nagaganap ngayong panahong ito na kung wala ang banal na spirito, maaaring masasidetrack tayo. But, because of His power and His presence into our lives, that is the reason why we keep on going. Amen? We must move to the power of the Spirit of God. In these verses, nakita po natin dito, nabasa natin, that only His Spirit gave us what we needed in this life. Sang-ayon ba kayo doon? Dalawa lang sang-ayon dito. How about the rest of the group? Sang-ayon ba kayo na only His presence and His power is what we needed in this life? Ganun pala naman eh. Bakit kaya hindi nangyayari? Bakit every Saturday, but not every day? Hindi. The Spirit of the living God is what we needed always. We should be aware that of.
So meron po akong tatlong bagay na babanggitin ngayong umaga. Ito ay ang dahilan at mapaalala uli sa atin. I am a Pentecostal. Alam niyo ba yung sinasabi ko? Kayo'y Pentecostal. Ang Pentecostal na grupo ay mga pinangungunahan ng Banal na Espiritu. Ganda, ano? Pinangungunahan ako ng Banal na Espiritu. Kaya pag lumabas ako dito, nasa sa akin ang Espiritu Santo, magsasalita ako ng according to the Spirit. Sang-ayon ba kayo doon? Parang dadalawa, tatatlo lang yung sumang-ayon doon. Mangunguna ang Espiritu, ibig sabihin, maglilid ang Espiritu, susunod tayo. Yun ang Pentecostal. Ano ba yung pamagat ko dyan? Kalimutan ko yung pamagat ko. Remain. Ayun. Remain as Pentecostal. No? We should remain as Pentecostal because that is a one of a kind experience na na-experience nung unang panahon. To be a Pentecostal. Hindi lang yan basta idinikit sa ating mga pangalan just to let us know, just to let everyone know that you are the Pentecostal. Okay, number 1. The Holy Spirit is the power to start anything. Siya yung nagsisimula sa lahat. Naalala nyo yung Acts 1:8? Sinabi sa Acts 1:8, ano yun? Don't live. Wait. Don't live. Gustong-gusto na ng mga disciple nun, talagang umarangkada eh. Pero sabi ng Espiritu, wait. Ibig sabihin lang yan, wala pa yung buhay. Kaya naintindihan ng mga disciple yon, kaya naghintay sila. Despite na the day of small things, nagsimula sila sa maliit na bagay. Yan yung sinasabi ng Zerubbabel. Na huwag kayong tumingin sa maliit na bagay, pasisimula. Tingin nyo ba sa sarili ninyo ay abang-aba sa kingdom ng Diyos? Wag. Dahil kapag ang banal na Espiritu ay umeksena na sa buhay ng isang Kristiyano, hindi na siya maliit. Genesis 2, chapter 2, verse 7. Tatandaan niyo yung pagkakalikha sa atin. Ang sabi diyan, then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril and the breath of life, and the man became being. So saka pa lamang naging tao ang tao nung hiningahan siya ng Diyos. So same thing with the book of Acts. Don't leave. Sabi niya, wait. So when He will start in you, you will really not prepare for His coming. Hindi natin prepare, hindi tayo mapiprepare pagka dumating na yung Espiritu Santo. That is what people nowadays needed. Kailangan ng banal na Espiritu. Bakit po? Ay, double timing na eh. Double time na yung kaaway. Maging tayo, kung papansinin natin yung buhay natin, from Monday or even Sunday, magtatrabaho tayo hanggang Friday. Okay? Medyo i-reflect nga natin yung buong isang linggo natin. Anong ginawa mo?
doon sa loob ng isang linggo. Makikita ba dito na ang Kristo, ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo? Di ba? O maaaring yung iba, yes, Pastor, I am so sure that the Holy Spirit is with me. Baka naman paglabas ng linggo, iba na naman ang mundo mo. What we really needed in this life is the word of the Lord living in us. Every day. Hindi lang yung every devotion time, bubuksan mo yung libro kasi ikaw yung magdi-devotion leader. Hindi yon. Every day. Sabihin nyo nga po sa sarili nyo, every day. I must. This is a must. Amen? Kung talagang you're living under His power and His provision. Number 2, the Holy Spirit is the power to overcome anything. Sinabi din yan doon sa binasa natin, not by might nor by power, but by the Holy Spirit. What are you, mighty mountain? Before the Zerubbabel, you will become a level ground. Okay? Walang sino man sa ating pong buhay. Kaya nga ang mga Kristiyano, malakas lagi. Hindi yan manghihina. Kasi na-overcome ng banal na spirito lahat ng bagay. Kaya nga huwag kayong aalis sa presensya ng Diyos. Amen? Kahit ano daw, kahit gaano pa katatag, kahit gaano pa kalayo, kahit gaano pa kataas yung mountain, sabi niya, ano ka? What are you? Mighty mountain. Magiging level ground ka lang. Okay? When the Spirit of the Lord will come to you. Kahit gaano kabigat yung problema mo, bababa at bababa yan. Papatagin ng Diyos yan. Amen? Kasi ang Diyos, ang Espiritu ng Panginoon, ang dami-daming ginagawa niyan. Nung ang Espiritu ng Diyos ay dumating na sa buhay ng isang mananampalataya, everything to him become easy. Tama? Kaya nga po, the Bible encourages us to always trust and really obey what the Lord is telling you. Number 3. Uy, last na. Last na? The Holy Spirit is the power to complete anything. Sabihin nyo nga po, completion. What He started, He will complete it. Kaya, siguro, hindi pa natatapos yung panahon, hindi pa uubra yung panahon. Tama, may kakasal pa pala ako. Nakalimutan ko, ako pala magkakasal. Kaya dito pa. Hindi pa ako kumpleto. God will complete everything He started. His hand will also complete it. He will bring out the capstone to shout out of grace. God bless it. God bless it. Do not ignore the Holy Spirit. Do not resist the Holy Spirit. From now on and the days after, sa buhay po natin. That is what we really need, the Holy Spirit. Amen?
So sabi sa Judges chapter 1 verse 17 to 21, "But dear friends, remember what the apostle of the Lord Jesus Christ foretold. They said to you, in the last times there will be scoffers who will follow their own ungodly desires. These are the people who divide you, who follow mere natural instinct and do not have the Spirit. But you, dear friend, by building yourself up into the most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourself in God's love as you wait for the mercy of the Lord Jesus Christ to bring you to eternal life." Yung mga scoffers, walang ginagawa yan kundi magsalita ng kung ano-ano mang bagay na hindi niya nalalaman. Pero ang mga taong may banal na spirito, wow, tama ba yun? If the Spirit of God is with you, you will build yourself up to God, to God's love. Yan yung ginagawa ng mga mayroong banal na spirito. Binibuild up niya yung sarili niya. Yan ba yung ginagawa natin every week? We are trying to build up ourselves for the glory of God by faith. Hindi kung ano-ano yung iniintindi. Di ba? Kaya nga yung wala na yung hindi na magiging uso sa isang totoong Kristiyanong may banal na espiritu. Yung mag-open at magbasa ng mga comment, pagkatapos ay masaktan, pagka may nabasa siyang hindi maganda. Di ba? Kaliwali yan. Bahala na sa kanila yan. Amen? Ang ating ginagawa is to building up. Kasi nga, andyan ang banal na espiritu. Yan ang gusto ng banal na espiritu. You build yourself up. Amen? Ang dali-dali, no? Simpleng-simple. And praying in the Holy Spirit. Oh. Di ba? Praying in the Holy Spirit, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of the Lord bring you. The Holy Spirit is the chief architect and the driving force of the Great Commission. Yan. Kaya nga po natin piniprepare yung ating sarili, kaya we building up ourselves to be ready in the Great Commission. Amen? Hindi natin kayang lahat harapin ang Great Commission, kaya nga great siya. If the Holy Spirit is absent. Ang daming Emirates niyan. 7. Sa 7 Emirates na yan, 2 bawat Emirates. Ang ipapanalangin natin, hindi lang ipapanalangin. Pagkatapos pong ipanalangin, kailangan pong nating aksyonan. We need to be enforced. Yan po yung aming dinaluhan nung nakaraan. Ma-enforce yung ating grupo. How can we do that? Paano natin gagawin yung ma-enforce tayo? Upo na lang ba tayo dito every Saturday, pagkatapos ay tapos na? No. We needed His heart and His Spirit. Bakit kailangan natin ng puso ng Panginoon? Bakit kailangan natin ng Espiritu ng Panginoon? In order for us to understand what He really wants. No? Tanungin ko kayo, sino po dito ang gusto, wala siyang iniintindi sa kanyang buhay? Wala lang iintindihin. Basta paggising natin sa umaga,
Magbabasa muna tayo ng Biblia. Pagkatapos, lalabas tayo. Wala tayong iintindihin. Hindi tayo maapektuhan ng kahit na anuman. Problema man yan, kahit ano. Hindi tayo maapektuhan. Ang ating concentration lang ay yung magawa, yung kalooban ng Diyos. Tama ba yun? Kahit na ano pang mangyari, kahit na andyan pa yung problema, kahit na andyan pa yung nangungutang. Diba? Hindi mo naman pwedeng takbuhan yan. Hindi ko naman sinabi sa inyo, huwag nyo nang intindihin. So, posible. Amen? Posible na hindi ka maapektuhan ng mga bagay na yan. Dahil ikaw ay ang dakilang taga-sunod ng Panginoon. Diba? Wala kang iintindihin. Ang iintindihin mo yung mission na sinasabi sa iyo ng Panginoon for the specific day. The mission. He is initiate, he empowers, direct, and completes the mission. Without the Spirit involvement, the church of effort would lack the power of effectiveness. So ito po yung ilang bagay na mawawala sa atin if the Spirit is outside our premises. Number 1, the loss of spiritual power and effectiveness. Amen? Salamat sa Panginoon at hindi pa naman naglo-loss ang effectiveness and power to you. Lalo na sa misyon. Siguro, no? Tanungin ko nga kayo, pag may misyon na gawain, ano ang iniintindi ng mga mananampalataya? Makapag-misyon. Tama. Sumama sa pagmimisyon. Tama ba? O hindi pa nawawala hindi pa nalo-loss ang spirit power inside of every one of us. Pero kapag ka po baliwala na sa'yo at hindi mo na iniintindi, ano ba yung pagmimisyon na yan? Ano ba magagawa niyan sa buhay ko? Magtanong na ho tayo ng maraming beses sa Panginoon. Pangalawa po, lack of divine guidance. When the Spirit is out, lack na yung ating divine guidance. Hindi mo na alam ngayon, kaya pala madalas nagtatanong ka, ano po bang ang gagawin ko? Para kang yung nawawala sa mundo, paggising mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo, hindi mo alam kung ano ka. Tingnan nyo kayo katabi ninyo. Tingnan nyo kung nandito yan. Tingnan nyo kung nandito yan, baka wala yan dito. Baka iniisip mo lang, baka naiisip mo lang nandito siya, pero hindi siya talaga nandito. Yung divine guidance, yan po yung isa sa ginagawa ng Espiritu Santo. Kundi lagyan niya tayo ng i-guide tayo, ng i-guide ng Panginoon. Diba? Sa palagay nyo ba, you are guided? Sino nagsasabing guided siya ng banal na Espiritu ngayon? Parang ano yan, no? Kaupo ka yan. Are you guided by the Holy Spirit? Ha? Nag-close na yung habang nakikinig ka. Nakikinig na ganyan. Kanina pa nakatingin sa akin, pero inaantok na. Di ba? Guided ba yun? Guided means alive. Active. Yan. Lack of guidance. The Holy Spirit directs where and how gospel should be proclaimed. Diba? Hindi nawawala ang guidance. Ano ba ang trabaho natin? Ano bang meron tayo? Alam mo. Pangatlo,
fruitfulness in transforming lives. Ulitin ko, merong bunga. Asan na yung bunga? Anong klaseng bunga ang nagbunga sa'yo? Fruitfulness in transforming lives. Itong bunga na to, hindi basta-basta bunga. Yung bunga na ito ay talagang masisiyahan ka. Bakit? Kasi yung taong minisyonan mo ay talagang tuwang-tuwa, nagbunga. No? Na-transform. Hindi mo lang pinuntahan, pagkatapos ay wala na. Pinag-pray mo, gumaling, tapos. Hindi. Merong nangyari sa buhay niya na hanggang ngayon, nandyan siya. Nasaan na ba yan? Nasaan na ba yung transforming lives? Number 4, diminished unity and collaboration. That is the power of the Holy Spirit in us. The diminished unit to unite us and to collaborate every one of us. To unite us into one common goal and collaboration. Amen? Hindi lang ilang grupo ang may gusto, kundi lahat tayo. Ano ba ang gusto natin? Lahat. Magmisyon. Wala na tayo doon sa out of the boxes. Kapag ka Sunday or Saturday, kailangang dumalo at magampanan mo yung tungkulin mo, tapos. Hindi po. Every day should be a mission day. And number 5, limited endurance and encouragement. Aba! Meron ba kayo nito? Limited ang endurance and encouragement. O sino yung limited ang endurance and encouragement? Nakikita nyo naman sa mukha daw yan eh. Sa mukha ng tao kung yan ay limited lang. Okay? Makikita nyo daw yan kung yung mukha ng isang Kristiyano ay limited endurance. Hindi tumatagal. Amen? Pero pansinin nyo nga, yung katabi ninyo kung tatagal. Tatagal ba sila? Tatagal ba sila sa presensya ng Diyos? Amen. They will have limited endurance and encouragement. Mission work involves spiritual battles, oppositions, and sufferings. Yan. Salamat sa Espiritu ng Panginoon na kasakasama natin, who empowers us to endure hardship. And last but not the least, salamat sa Diyos. Siguradong tatapos na ako. The absence of supernatural confirmation. Ano ibig sabihin yan? Yung supernatural, hindi mo maintindihan na iyon talaga ang kalooban ng Diyos. That is what the Holy Spirit can do. Kaya pala yung disciple noon, talagang hindi sila umalis. Kaya nung sila ay mapuspos ng banal na Espiritu, anong pinagagagawa nila? Out of this world ang kanilang ginawa. Diba? Pero mo, in the middle of the night, in the middle of the day, parang mga lasing. Diba? Yun lang. Ang bagay sa Diyos, ang magandang bagay sa Diyos, wala sa tao. Pagdating sa tao, parang mga nababaliw. Pero sa Panginoon, grabe yun. Amen? The life-changing. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, life will change. If you allow the Spirit of the living God to be with you. Let us desire
the Holy Spirit. Amen. Lahat ng bagay po, kaya ng Panginoon. At kapag sinimulan tayo ng Panginoon, tatapusin niya. Hallelujah. Let us all stand. Sabi ng Revelation 22 verses 17. This is a profound verse that captures the intimate relationship between the Holy Spirit and the bride, the church. The Spirit and the bride say, "Come." Let the one who hears say, "Come." Let the one who is thirsty come. Let the one who is wishes take the free gift of the water of life. Hallelujah. Ganda nito. The Holy Spirit will really move in our lives, in our midst. Hallelujah. Let us all pray through the power of the Holy Spirit. Let us now be ready. Let us now accept. Let us now be guided by the Holy Spirit. Let us consume. Be consumed. May the Holy Spirit consume us. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Lord, you are alive. Yes, Lord, you are alive in us. Ikaw po ay totoong buhay sa amin. Panginoon, maraming salamat sa iyong presensya. Hallelujah. Glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you for the life that you have been given to me. And thank you, Holy Spirit, for empowering me, empowering us to continue the work. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord Jesus, thank you. Hallelujah. Ora ba shikiriyande. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Let your life, let your word, and let your power be in us. Hallelujah. In Jesus' name, maraming salamat sa iyong kapangyarihan, sa banal na Spiritong ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Empower your children, empower your word. Empower your people, oh God. Hallelujah. We will see your mighty works working in us. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, for the burden. Thank you, Lord God, for the opening of our spiritual eyes. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, Jesus, touch every one of us this morning, oh God. Hallelujah. Oh, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Teso Koreane Matikadiara. Orabahandare Sikeriene. Oh. Hallelujah. Oh, yes, Koshira Mahanda. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, the Lord God. Hallelujah, Lord God. Jesus, Jesus. Oh, Lord God. Tinatanggap po namin ang hamon ngayong umaga. Through the power of your Spirit, oh God. Maraming salamat sa iyo. Hallelujah.